Ito ang isa sa mga ipinagmamalaki ng Davao City, ang durian. Matapang ang amoy, pero masarap ang lasa. Maging ito, posibleng maapektuhan ang kalidad at produksyon dahil sa tagtuyot. Ikinababahala ito ng mga durian farmer, gaya ni Emmanuel Belvis, na Pangulo ng Durian Industry Association of Davao City. Dito sa Barangay Wangan, mayroon siyang 300 puno ng durian. Ayon sa Pag-asa, posibleng maranasan ng El Nino sa Hunyo. Dito sa Davao City, nararanasan na raw ang dry spell. 3 magkakasunod na buwan na raw kasing mas mababa sa normal ang pag-ulan sa lungsod. Ayon kay Belvis, kapag ganito ang panahon, naaapektuhan ang kalidad ng durian, lalo na ang mga pang-export. Mababa rin ang aanihin dahil nalalagas ang mga bulaklak, maging ang mga maliliit na bunga dahil sa init. Madali rin itong dapuan ng sakit. Kapag nagtuloy-tuloy, apektado ang kita ng mga durian farmer. Kung grabe kainit ang panahon, walay tubig sa yuta, ang may tabo, less ang absorption sa tubig o less ang absorption sa nutrients. Mo gani usually ang magawa sa ana kanang mga calcium deficiency na murag mukuan ang durian murag lasay, makuan kay dili man siya makasuyo og iyang potassium o calcium, mao man ay magpatamis sa durian. Ug nasay kanang ginatawag natog UFR, uneven fruit ripening. Ang isang puno ng durian ay nangangailangan ng 100 hanggang 200 litro ng tubig bawat araw. Kung kapos sa tubig, ang diskarte ng mga magsasaka ay ang pag-mulching. Mulching is magbutang kag kanang mga plant debris o kanang mga kuana maka-cover siya sa yuta. Ang among gigamit dito kanang kwardas gani kanang waste sa kanang bunot. So among gitabunan ang base sa punuan para pag mabasa siya, dili siya dahil mo evaporate. Binigyang diin ni Belvis na kailangan ng suporta mula sa kinauukulan, lalo na sa irigasyon, para maagapan ang epekto ng tagtuyot.